and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. How many of you believe every knee will bow, every tongue will confess? Amen? Yeah, yeah. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Yeah! And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! Every knee will bow. Some confess. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapatuloy po tayo ngayon sa ating online Sunday worship. Ngayong umagang ito, samahan niyo po kami sa inyong mga bahay na magpuri, awitan ng ating Panginoon. Marami man pong kinakaharap na problema ang bansa natin ngayon. Maski tayo personally, bumababa man po yung minsan yung faith natin, pero ang Panginoon po ay laging nandyan para sa atin. Lagi lang po natin isipin na ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Sabi nga po sa Bible, we need to focus on spiritual things. Kasi we need to focus on spirit because it brings life and peace. Sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin, ako po, personally, sa family ko, pagpasok po ng 2020, 2 deaths po ang nangyari sa family namin agad. So, samantalang, bago po pumasok yung 2020, share ko lang po sa inyo. Napaka-positive ko po kasi feeling ko ito yung year ko. Ito yung year na magbibigay sa akin ng breakthrough. Ito yung year na mas magpapataas sa faith ko. Pero January pa lang po, meron ng bad news na nangyayari. Pero naisip ko, bakit ba ako magpo-focus sa mga bagay na nangyayari sa paligid?
Sabi nga po, set our minds in spirit. Kumbaga, kasi ito yung magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. And sa umagang pong ito, itong pandemya na to, nagpapatunay lamang po na nasaan man tayong dako ng mundo, nasaan man tayong bahagi ng bansa natin, sa amang bahagi ng bahay natin, ito lang po yung pinatunayan po natin na pwede tayong mag-worship, humingi ng kapatawaran sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng blessings na ibinibigay niya. Dahil si Lord, hindi po siya nagkulang, hindi po siya kailanman magkukulang sa bawat isa sa atin. Kaya this morning, awitan po natin ang ating Panginoon. Sabayan niyo po kami sa pag-awit na ito. Ialay po natin yung heart and mind natin. Iset po natin yung heart and mind natin sa ating Panginoon. Let us worship the Lord this morning. Tayo po'y umawit. Beneath the surface of my anxious imagination beckons a calmness that is found in you alone. It washes over every doubt, every imperfection. Jesus, your presence is the comfort of my soul. There's nowhere I'd rather be when you're singing over me. I just wanna be here with you. I'm lost in your mystery. I'm found in your love for me. I just wanna be here with you. Here in the wedding, I won't worry about tomorrow. No need to focus on the things I can't control. All my attention on the wonder of this moment. Jesus, your presence is the comfort of my soul. There's nowhere I'd rather be when you're singing over me. I just wanna be here with you. I'm lost in your mystery. I'm found in your love for me. I just wanna be here with you. Yes, Lord. So let all that I am be consumed with who you are. All the glory of your presence. What more could I ask for? So let all that I am be consumed with who you are. All the glory of your presence. What more could I ask for?
There's nowhere I'd rather be when you're singing over me. I just wanna be here with you, my Jesus. I'm lost in your mystery. I'm found in your love for me. Ooh, I just wanna be here with you. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Lord Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay nagpupuri, Panginoon. Kami po ay malakas na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Lord Jesus, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat pamilyang Kristiyano, Panginoon, na ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang uri ng sakit, Panginoon, hindi lamang po sa COVID-19. Lord, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, ng blessings. Tunay, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Na sa kabila, Panginoon, ng pagsakop, Panginoon, ng pandemyang ito sa bansa, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. Spiritually, physically, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na ito, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming itataas sa umagang ito. Nasaan man kami, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming papupurihan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Lord, na matapos na, Panginoon, ang pandemyang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na kayo lamang po ang nakakaalam, Lord, kung kailan ito matatapos. Ang kailangan lang namin gawin, Panginoon, is to trust you, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, papupurihan ka po namin. Salamat po, Panginoon. Tayo po'y muling umawit. There's nowhere I'd rather be when you're singing over me. I just wanna be here with you. I'm lost in your mystery. I'm found in your love for me. I just wanna be here with you. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay. Magandang umaga, magandang Sunday morning sa inyong lahat, mga kapatid. At dako na tayo sa ating pagmemensahe. Ngayon po ay unang linggo ng month ng September. So kung titignan natin, nasa last trimester na ho tayo ng taong 2020. Alam nyo ba na nung papasok pa lang itong taong 2020, halos lahat po ng mga tao, very positive ang kanilang nakikita sa year 2020. Kasi nga, tinuturing nila ang 2020 na hindi lang bagong taon, kundi bagong dekada. Kaya nga yung 2020, hindi lang Happy New Year, Happy New Decade. So maraming tao ngayon, dahil sa maganda yung taong 2020, parang na-incorporate nila yung taong 2020 sa vision, sa paningin ng tao. Kasi nga, ang isang tao ay mayroong perfect vision kapag ang kanyang vision ay 2020. So sinabi nila na ngayong 2020 aasenso ko, ngayong 2020 lalago kami. Ngayong 2020 magiging maayos ang lagay ng aming family, magiging maayos ang lagay ng aming bansa. Pero ang nangyari po, pag-umpisa pa lang po ng taong 2020, actually may mga sad news na nangyari, hindi lang po sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo o iba't ibang bahagi ng mundo. So unang pangit na balita, pagpasok pa lang ng 2020, alam niyo ba kung ano? Yung sunog sa Australia.
na halos ang daming ekta-ektaryang mga lupa ron ang nasunog because of wildfire. Ano po? Sumunod naman, dito sa Pilipinas, may mga lindol na naganap. Pero isa po sa mga nakakuha ng headline sa mga balita ay walang iba po kundi yung pagsabog po ng Bulkang Taal. Ano po? Kaya dyan pa lang, sabi nila, mukhang yung 2020 hindi nagiging maayos. Ano? So ito na, pagdating ng March dito po sa Pilipinas, nakapasok na po yung unang kaso po ng coronavirus at akala po natin na ang COVID-19 ay hanggang China lamang. Biruin mo, umabot sa Pilipinas, umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Europe, sa China, sa North at South America na hanggang ngayon po ay milyon na po ang infected cases. Ano po? Ngayon ang tanong, kamusta ang Vision 2020 mo ngayon? Maganda pa rin ba yung nakikita mo ngayong papatapos na yung taon? Nasa last stretch na tayo ng taong 2020? O medyo iba na ang tingin mo sa 2020? Medyo nawiwindang ka na, medyo mukhang malabo na yung 2020. Ano po? Alam niyo po, ito pong Vision 2020 na sinasabi nga po natin, magagamit mo yan, yung linaw ng paningin mo sa 2020, magagamit mo yan sa dalawang bagay. If you focus on the things or on the bad things that is happening to the world right now, o kaya maaring sa buong sarili mo, sa buong family mo, sa buong struggle mo, kapatid, negative things ang mangyayari sa'yo. Lulubog ka, ano? Pero kung yung tingin mo, yung Vision 2020 mo, tinitignan mo pa rin ng maayos o sa spiritual things mo siya tinitignan, sa spiritual side ng mga bagay-bagay mo siya tinitignan, I think makakasurvive ka. Ano po? Ang challenge sa atin, saan mo ngayon ginagamit yung paningin mo? Saan mo ipinapaling yung paningin mo? Saan mo ifino-focus ngayon yung Vision 2020 mo? Pino-focus mo ba yan sa coronavirus, sa pandemic, sa mga bad effects niya, o pino-focus mo pa rin yan kay Lord na hanggang ngayon, talagang nagpo-focus ka sa Kanya at iniisip mo, hey, my Lord is still in control sa mga bagay na ito. Alam niyo po, in the Bible, merong isang apostol yung ating Panginoon na kung saan, bagamat pangit yung nangyayari sa kapaligiran niya, sa sarili niya, sa ministry niya, pangit yung nangyayari around the world during his time. Pero ang sabi niya, nagpo-focus ako doon sa magandang bagay eh. Nagpo-focus ako sa spiritual things eh. Hindi ako nagpo-focus doon sa mga things na nakikita, sa mga visible things, sa mga bagay na nahahawakan ko eh. Bago sabi ni Paul, I am focusing on the things or on the invisible things, on the things that are unseen because those things are eternal, sabi ni Apostol Pablo. No? Gusto kong i-share sa inyo yung sinabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 hanggang 17. Ang title natin ng mensahe ngayon is The Secrets of Perseverance. Dito po binanggit ni Pablo yung tatlong bagay kung bakit siya nagpapatuloy. Na sa kabila nung nasabi niya na he was what? He was hard-pressed. Ito sabi niya, no? We are hard-pressed on every side. Sabi niya sa verse 8, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that, sabi niya ganyan, the life of Jesus may also be revealed in our body. Nakita niyo yung kanyang description sa kanyang sarili, sa kanyang ministry. Ang hirap, hard-pressed kami, desperado kami, sabi niya kanya, ang hirap, sabi niya, nape-pressure kami, pine-persecute kami, nababash kami, sabi ni Pablo. Pero tuloy-tuloy lang. Bakit siya nagpapatuloy? Binanggit niya yan sa verses 16 to 18. Ano po? Basahin po natin yung sabi ni Apostol Pablo sa verses 16 hanggang 18. Ito ang sabi niya, therefore I urge you, sabi niya ganyan, ano? O kaya sabi niya sa NIV, therefore we do not lose heart, sabi niya. Nakita niyo yan? Though outwardly we are wasting away, sabi niya, yet inwardly we are being renewed day by day. 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Yung kanyang conclusion, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is seen is eternal. Sa binasa po natin, meron pong tatlong secrets of endurance or of perseverance na binanggit si Paul. Number 1 po na kanyang sekreto, bakit sa kabila ng lahat ay nagpapatuloy siya, ito po yung number 1 na sinabi niya, no?
Number one, he shifts his focus from his outward being to his inner being. Nakita niyo yan? Sabi niya ganyan. Sabi niya, bagamat I am wasted, sabi niya ganyan, sa aking outer being, sa aking inner being naman, I am renewed every day, sabi ni Apostol Pablo. Ano ibig sabihin po niya rito? Ano ho? Sabi niya, nagwo-work ako para kay Christ, nagbi-ministry ako para kay Christ, ang dami kong pangangailangan, nagde-deteriorate yung kalakasan ko, sabi ni Paul, tumatanda tayo, natural, lahat naman tumatanda, lahat naman nanghihina, lahat naman nagde-deteriorate yung performance, maging yung health. Pero sabi niya, bagamat humihina yung katawang pantao ko, pero yung katawang spiritual ko, yung aking inner being is being renewed every day, sabi ni Pablo. Ano ibig sabihin yan? Humihina tayo, di ba? Pero sa kabila ng paghina natin, kapatid, lumalakas dapat yung spiritual side ng buhay natin. Na kapag ka tumatanda ka, of course, napapalapit tayo sa kamatayan, pero you know what? Habang ang isang Kristiyano lumalapit sa kamatayan, dapat napapalapit din kay Lord yan. Ano po? Lahat naman tayo balang araw tatanda. Lahat naman tayo balang araw mamamatay. Yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tatanda ka rin yan. Mamamatay ka rin yan. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Kung ikaw'y nanonood ngayon, sabihin mo sa katabi mong nanonood, mamamatay ka rin. Totoo yan, ano po? Pero sa kabila niyan, kita nyo, napapalapit tayo kay Lord. O, kaya nga ang sabi ni Paul, though outwardly, sabi niya ganyan, I am wasting away. Alam niyo po, hindi po ang ibig sabihin nito, huwag na tayong maging concerned sa outward appearance natin. Of course, maganda nagpapaganda ka. Tama ba? Of course, maganda yung health conscious ka kahit papaano. Pero ang sinasabi lang ni Pablo, mag-focus tayo more on sa spiritual, sa inner being natin. Hindi niya sinabi na pabayaan mo na, huwag ka nang magpaganda, huwag ka nang mag-ayos, huwag ka nang maging health conscious, huwag ka nang kumain ng... Hindi niya sinasabi yan eh. Ang sinasabi lang niya, tumatanda tayo, nagkakaroon ng COVID, nagkakasakit tayo, pero sa kabila niyan, kapatid, yung inner being mo, it is being renewed every day. Dapat yung spiritual mo, bagamat pumapayat ka, nangihina yung physical na katawan mo, pero kapatid, lumalakas, nagiging macho, nagkakaroon ng muscle, yung spiritual body mo, kapatid. Ano po? So yan ang gusto sabihin ni Pablo. Number one, kung gusto mong makasurvive ngayong 2020 because of this COVID-19, you should shift your focus, not on your outward being, but more on your inner being. Oo, nagkakasakit ako. Oo, napapagod ako. Oo, tumatanda ako, kumukulubot mukha ko. Namumuti buhok ko. Pero sa kabila niyan, kailangan hindi ko iwanan yung inner being ko. Na dapat lumago ako, lumalim ako, maging fruitful ako, mag-multiply ako sa pananampalataya ko. Pangalawang bagay na kung saan nasabi ni Paul yung kanyang sekreto, ito po ang sabi po rito, we should not fear the advancing of years because it brings us closer to death, but to God. Huwag tayong matakot kapag tumatanda tayo. Huwag tayong matakot kapag nagkakaedad tayo. Bagamat napapalapit tayo sa katapusan, pero napapalapit tayo kay Lord. Sabi ni Paul, although we are being wasted away outwardly, pero inwardly, nare-renew siya day by day. Pangalawang bagay na sinabi ni Pablo para po na secrets of endurance and perseverance, ito po, he shift his focus from the present troubles to the future glory. Nakita niyo yan? Hindi niya tinitignan, bagamat nakikita niya, hindi siya nagfo-focus saan? Doon sa kanyang present troubles. Ano sabi niya sa verse 17? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Nakita niyo yung kanyang description? Light and momentarily trouble. Ayan. Si COVID-19 ba, ano description niyo dyan? Heavy and eternal trouble, pastor. Hindi. Dapat ang description, light and momentarily trouble. Ayan. Yung pagkawalan ng trabaho mo o yung financial crisis mo because of this pandemic, ano ang description mo dyan? Is it light and momentary trouble o kaya very heavy and eternal trouble? Nakita niyo yung description ni Pablo? Actually, ang dinidescribe dito ni Pablo yung persecution eh. Yung sinabihan niyang light and momentary trouble eh. Actually, ang binabanggit dito ni Pablo yung pagkahina ng katawan niya eh. Actually, ang binanggit pa dito ni Pablo yung pambaba sa kanya eh. Yung paninira sa kanya ng mga kalaban niya sa ministry, kapatid eh. Pero ang description niyan, light and momentary trouble.
Kapatid, tignan natin itong nangyayaring krisis na ito na light and momentary trouble. Baka mamaya ito yung panahon na kung saan pinapatibay ka ni Lord. Pinapalalim ka niya. Alam niyo, huwag nating sayangin itong pandemyang ito. Huwag mong hayaang dumaan si COVID-19 na hindi ka lumalim kay Lord. Tama ba? Huwag mong hayaang dumating yung COVID-19 na hindi ka nag-mature. Huwag mong hayaang dumating itong krisis na ito na hindi nagkamasil yung faith mo. Ano po? Dapat diyan gamitin natin. Kasi I strongly believe na si Lord walang sinasayang, pangit man o maganda, lahat yan pag ginamit ng Panginoon para pagandahin ka sa pananampalataya mo, para patibayin ka. So let it be, mga kapatid. Ano po? So number 2 na dapat gawin natin, kung gusto nating magtuloy-tuloy, pangalawang sikreto ni Paul, he shift his focus from present troubles to the future glory. Ano? Hindi ko naman sinasabi, at hindi rin sinasabi ni Pablo, huwag mo nang alalahanin yung pagkawalang pera mo. Huwag mo nang alalahanin si COVID. Hindi ko sinasabi yan. Hindi ko sinasabi na baka mamay iba sa inyo, ma-misinterpret po ako, lumabas ng bahay, wala nang mask, wala nang face shield. Hindi ho yun ang ibig sabihin yan. Ano po? Ang ibig sabihin po nito, hindi ka lang nagpo-focus sa pandemic because you focus more on the future, on your future glory that awaits in you because of Jesus Christ. Ano po? Ano pa sabi? Sabi po rito, no? Anything we suffered in this world is nothing compared to the glory that awaits us because of Jesus. Tama po yan. Ano po? At ito po, ano? Ako naniniwala, ito ho, ano? Earth's misery, ano? Earth's misery can be or will be forgotten in the light of heaven's glory. Ito niyan, itong pandemyang ito, baka ang maximum year nito, siguro mga 3 taon na lang sana, no? Pagdating ng 3 taon niya, sana endo na to eh. No? Sana tapos na to, no? 3 taon lang yan. Light and momentary trouble lang yan. Ano po? Ikumpara mo naman yan, saan? Doon sa heaven's glory na na eternal ang tinatagal niya, na walang katapusan, no? So, yan yung pangalawa, no? Hindi pinupukusan ni Pablo yung trouble niya rito. Mas tinitignan niya yung nakaantay sa kanyang langit. Pangatlong bagay na sinasabi po ni Pablo rito, ito po. He shifts his focus from what is seen to what is unseen. Ano sabi niya sa verse 18? So we fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Sabi niyang ganyan. Don't fix your eyes on what is seen, but on what is unseen. Since, ito sabi niya, what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Totoo yung sabi niya. Lahat ng mga bagay na nakikita nyo ngayon, lahat yan may katapusan. Etong tao nakikita nyo ngayon na nagsasalita, may katapusan din yan. Kayong mga nanonood, nakikinig, may katapusan din yan. Yang gadget na ginagamit nyo ngayon ng panonood, may katapusan din yan, madali lang masira yan. Pero kapatid, yung mga bagay na hindi nyo nakikita, kagaya ng langit, si Lord, si Jesus Christ, yung spiritual realm, kapatid, eternal yan. Dito ho nagkakaproblema ang mga tao ngayon. Madalas, actually hindi minsan, madalas, kung ano yung nakikita, kung ano yung temporary, kung ano yung may katapusan, yun yung pinapahalagahan natin. Dapat iba. Kung ano yung hindi nakikita, kung ano yung pang-eternal, kung ano yung spiritual, dapat yun yung pinagpupukusan at yun yung mas mahalaga. Agree ho kayo? Sabi mo sa katabi mo, agree ka na. Oo. Kasi pag nag-focus ka sa mga bagay na nakikita at temporary lamang, pag nawala yan, pati ikaw, wala ka na rin. O, ano example nito? Kita nyo ito, no? Tingnan nito, no? Nung nagkatrabaho ka, masigasig ka. Nung nawala na yung trabaho mo, patay ka na. Wala na, pati faith mo, damay eh. Tama ba? Ito nakita ko eh. It is easy to focus on things that are visible than on things that are invisible. Oo, mas madali tayong mag-focus sa mga bagay na nakikita-kita natin eh. Kasi sabi nga nila, madaling magpa-stimulate yan ng gana ng tao eh. Kasi nakikita mo eh. Pero yung mga bagay na hindi mo nakikita, parang hindi yata nakakapag-stimulate ng faith yan. O, totoo, masarap maglingkod pag may maraming pera, masarap maglingkod pag may bagong trabaho. Yan. Masarap maglingkod pag nakikita mo yung church, punong-puno, full pack. No? Pero ang tanong, maglilingkod ka ba kahit wala ng trabaho? Maglilingkod ka pa rin ba kahit walang blessing?
Dito papasok yung sinasabi ni Pablo na kaya hanggang ngayon nagpapatuloy kami kasi hindi nakafocus yung aming paningin sa mga bagay na nakikita at ine-enjoy dito sa mundong ito. Bagkus kami nagpapatuloy kasi we focus on the things that are unseen, sabi ni Paul. Ano po? No? Let us focus right now yung ating vision sa mga bagay na hindi nakikita. Alam mo, madaling talagang mag-focus sa mga bagay na na nakikita natin eh. Ano po? Ang sabi po rito, tingnan nyo to, lahat ng mga bagay na nakita natin na ini-enjoy natin, gadgets, money, yung mga naipundar natin, yung mga status natin sa buhay, yung mga yan, ang tanong, pag nawala yan, saan ka na? Ang problema, pag nawala yung physical, yung mga visible things sa buhay mo, ito matindi. Pati yung spiritual aspect ng buhay mo affected eh. Totoo yan. Pag nag-deteriorate yung health mo, kapatid, nakakalungkot. Pati yung spiritual health mo nag-deteriorate din eh. Pero if you focus on what is unseen and on what is spiritual, on what is eternal, ako naniniwala, kahit na anong mangyari sa physical world, kahit na anong mangyari sa mga bagay na nakikita na ini-enjoy mo, kapatid, tuloy ka. Magtutuloy-tuloy ka. Tandaan nyo, palagi kong kinokorek, hindi ho sinasabi ni Pablo na huwag na tayong mag-focus sa visible, physical, and material world. Ang sinasabi lang po dito ni Pablo, huwag kayong mag-focus dyan, huwag niyong hayaang maging hadlang yan para hindi ka magpatuloy at hindi mo ma-achieve yung eternal destination mo kay Lord. Ngayon po, ang dami pong inalis sa buhay ng tao si COVID. Inalis niya yung trabaho ng marami. Inalis niya yung karir ng marami. Inalis niya ang kaligayahan ng marami. Inalis niya ang pera ng marami. Inalis niya ang kita ng marami. Grabe, kapatid, pati yung mahal sa buhay ng iba, naalis ni COVID, kapatid. Pero sana, sa kabila ng mga pangyayaring yan, na inalis ni COVID yung mga visible things, yung mga physical things, material things sa buhay natin, sana magtuloy-tuloy pa rin tayo. It is simply because we focus on God. We focus on God. Dito na po ako magtatapos. 3 bagay lang po ang nais ko sabihin. Number 1, kapatid, ito. Endurance comes when we have a vision. Ano yung vision? It is the ability to see clearly what is invisible to others. Ayan, ano po? Alam niyo po, endurance or perseverance happens in a person if he has a vision. And what is a vision? It is the ability to see things or to see invisible things which other people can't. Ang pagkakaiba ng mga taong may pananalig at may pananampalataya kay Kristo, yung invisible, nakikita natin. Yung mga taong wala kay Kristo, hindi na nakikita yung invisible, kapatid. Ang nakikita lang nila yung material, yung physical world. Kaya pag yan ang nawala, wala na rin. Pero tayo, mas tumatagal tayo because we focus much on the invisible, on what is unseen, sabi ni Paul. Ano po? So if you focus on that, ako naniniwala, endurance, perseverance in faith happens, kapatid. Pangalawang bagay, when we see the visible, tandaan nyo, we are vulnerable. Actually, when you focus too much on the visible, kapatid, you are vulnerable. Ibig sabihin ng vulnerable, pwede kang matumba, pwede kang matalo, pwede kang madapa, kapatid. Vulnerable ka kasi nakafocus ka na sa nakikita No? Kapatid, ito we should conquer the spiritual to overcome the physical. Naniniwala ho ba kayo dyan? No? Kapag na-overcome mo yung spiritual sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng devotion, pagbababad kay Lord, ako naniniwala, kapag lumalim kay Lord, yung physical challenges na binabato ng pandemic na ito, you will overcome it. Tatagal ka. Dudulo ka, kapatid. Ayan. Kaya sabi mo sa katabi mo, pandiinan ka sana, kapatid. Ayan, Ayan. Kasi dudulo ka, kapatid So, kahit na anong iba to yan, kahit mag-COVID-19, kahit mag-COVID-20 pa yan, COVID version 21.1 pa yan, kapatid, kaya mo yan. Kasi kay Lord ka nakapokus. And then pinakahuli po, yung pangatlo po, ito po ang sabi, when we focus on the invisible, we are invincible. When we focus on the invisible, we are invincible. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, invincible. Kaya ibig sabihin ng invincible ka, unconquerable. Hindi ka basta-basta matatalo, hindi ka basta-basta magagapi. Ano po? When we see the invisible,
We are unstoppable. Ayan. Pag nakita mo yung mga bagay na hindi nakikita mo, kapatid, clear ang vision mo kay God, clear ang vision mo sa heaven, clear ang vision mo kay Christ, clear ang vision mo sa sarili mo na ang purpose mo, kapatid, ako naniniwala, unstoppable ka eh. Kahit sandamakmak na COVID, kasama ng sandamakmak na demonyo ang humarang sa'yo, hindi ka mai-stop. Unstoppable ka. It is simply because the invisible empowers you, kapatid, by focusing on them. By focusing on them. Tayo po yung manalangin. Father in heaven, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. I pray na nawa, Panginoon, ang bawat tao ngayon ay matutong i-focus ang aming vision, Lord, sa mga spiritual things. Sa what is unseen, Panginoon. Sa mga things that are unseen, Panginoon. I pray, Lord, na bagamat nandyan si COVID, pero Lord, nawa, wag naming hayaan siyang apektuhan kami too much, Panginoon. Sirain yung aming faith, sirain yung aming confidence in you. Bagkus, Lord, nawa, kahit nandyan siya, Lord, mas mag-focus kami, Lord, lalo pa sa inyo, Panginoon. Kasi naniniwala kami, Lord, na kayo lamang ang solusyon, Panginoon, sa mga nangyayaring ito. Naniniwala kami, Lord, that you have a purpose, Panginoon. Isa po sa inyong purpose ay yung patuloy kaming kumapit sa pananampalataya sa inyo. Patuloy kaming tumibay, Lord. Patuloy kaming lumago. Nasa kabila po, Lord, ng mga challenges na ito, Lord. Panginoon, nandyan pa rin kami, Panginoon, para sa inyo. Lord, I pray ng bawat tao, Lord, sa mundo ay matutong tumingin sa inyo, matutong hanapin ka, tawagin ka, Panginoon, at mag-focus sa inyo. Nang sa gayon, Father God, we will be unstoppable. Salamat, Father God. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng unstoppable magsabi ng Amen. Okay, tayo po ay muli dadako sa ating banal na hapunan na ito po ay patuloy nating inaalala sa tuwing unang isang linggo. At napakahalaga nito dahil ito po ay ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat. Kaya sa pagkakataon na ito, bago natin pakinggan ang salita ng Diyos na ating babasahin sa oras na ito, patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili bago natin tanggapin ang banal na hapunan, ang bread and wine na ating pagsasalo-saluhan sa oras na ito. Ang sabi sa banal na kasulatan sa unang Korinto Kapitulo 11, talataang 23 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuro ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo, kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom ng inuming ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit, at ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ang ating ginagawa,
hindi tayo parusahan ng Diyos. Purihin po natin ang salitang ito na ating binasa, na ito po ay patuloy nating bigyan ng pagpapahalaga, na ang salitang ito na ibinigay sa atin, na ang sabi niya, palagi nating suriin ang ating mga sarili bago natin tanggapin ang tinapay at ang kanyang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, tunay Ama, na napakahalaga nito para sa aming lahat na mga anak mo. Tunay Panginoon na ang bahaging ito ay ibinigay mo ito, ang iyong sarili para sa amin. Lord, patuloy naming dinadalangin sa inyo na ang bahaging ito patuloy naming bigyan ito ng importansya sa buhay ng bawat isa sa amin, dahil ito ay inialay mo ang iyong sarili para sa amin, at patuloy mo kaming patawarin sa lahat ng aming mga nagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming pagtibayin sa mga bagay na ito, dahil alam namin, Panginoon, na ang bahaging ito ay ginawa mo para kami ay makasama mo sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo. Lord, muli pinagpapasalamat ko po ang lahat ng mga tao na narito, at patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Muli binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, parangal sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Okay, tayo po ay dadako na sa bahagi ng ating pagkakaloob. Gusto ko pong bigyan ng pansin ang talata na ating babasahin sa oras na ito. Na ito po ay napakahalaga dahil tungkol sa pagtutulungan ng mga magkakapatid na mga mananampalataya sa Macedonia. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa 2 Korinto 8, talataang 1, na ganito po ang sinasabi: ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginagawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Kaya nga maging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Pag nagpatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay ng higit pa nga sa kanilang makakaya, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin. Nabigyan sila ng pagkakataon na makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Higit pa nga ang sa aming inaasahan ang kanilang ginagawa, dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos, dahil sa kanilang ginagawa, ay pinakiusapan namin si Tito na manumbalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangungulikta sa inyo sa tulong sa mga kapatid sa Hudiya. Dito po ay bagamat sila ay talagang dinanas nila ang matinding paghihirap, ay pinakita nila na hindi lamang sa kahirapan, hindi lamang sa kaginhawahan, na tayo po ay makagawa ng mga bagay na makatulong sa ating kapwa. Ang pagbibigay at ang pagtutulong sa ating kapwa ay napakahalaga, dahil ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay magkaisa sa pagtutulungan sa anumang paraan. So purihin natin ang salita ng Diyos sa oras
na ito. Okay, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos sa ating gawain sa oras na ito. Aming Diyos na dakila, tunay Ama na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Ama, napakarami kaming dapat ipagpasalamat sa iyo. Ang buhay at kalakasan na taglay namin sa oras na ito ay patuloy naming ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Sa oras na ito, Panginoon, sa maraming mga pagpapala na ibinigay mo sa amin, ang buhay na ito na pinahiram mo sa amin ay dapat naming ipagpapasalamat dahil patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming pinagpapala, patuloy mo binibigyan kami ng kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin, huwag naming sayangin ang bawat oras, bawat segundo na ibinibigay mo sa amin. Kaya Lord, ang kaluwalhatian mo, ang kabanalan mo, ang siyang patuloy naming ipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, sa salita mo na ibinigay mo sa amin, na alam ko, Panginoon, na sa bawat salita na ginagamit ng inyong lingkod sa mensahe na sa kanyang pagsasalita, ang iyong banal na kapangyarihan, ang iyong banal na pagpapala ang siyang patuloy mong ipinagkakaloob sa kanya. Lord, ang bawat bahagi na sinasabi niya ay alam ko, Panginoon, na ito ay mayroong pakinabang sa bawat isa sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, na ang salitang ito ang siyang manatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Lilipas man ang lahat ng bagay, lilipas man ang lahat ng pinagkaloob mo sa amin, ngunit ang salitang ito ang siyang manatili sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, patuloy mong pagpalain ang inyong lingkod, patuloy mong ingatan, patuloy mong ipagkaloob ang lahat ng mga pangailangan. At alam namin, Panginoon, na kailanman ay hindi mo kami pinababayaan at pinagkukulang. At muli kami, Panginoon, patuloy na nagsusumamo sa inyo sa mga salitang ito na ibinahagi ng inyong lingkod. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan na maibahagi namin ito sa aming kapwa, dahil alam namin, Panginoon, na sa bawat lingkod mo na siyang itinalaga mo ay mayroon kaming bahagi sa mga salita na ibinigay mo sa amin. At patuloy naming dinadalangin sa inyo na patuloy mo pa kaming bigyan ng maraming mga tao na nais naming mahatiran ng mga salita mo, dahil alam namin na napakahalaga nito na mission sa bawat isa sa amin. At patuloy mong gabayan ang lahat ng mga lingkod mo na siyang itinalaga mo sa bawat gawain, sa bawat dako na saan man nagkakaroon, nagkakatipon ang lahat ng mga iglesia. Patuloy mong gabayan ang bawat isa sa amin, dahil alam namin, Panginoon, na sa kasamaan, sa sobrang kasamaan ng tao ay maraming pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita ng bawat isa, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang mga pinapangunahan ng tao ay ang mga bagay na nakikita. At patuloy naming dinadalangin sa inyo na bagamat kami ay umaasa sa hindi namin nakikita, kami ay patuloy na sumasampalataya, dahil ito ang iniwan mo sa amin, na kailanman hindi mo kami pababayaan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, na kami ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Lord, sa pagkakataon na ito, patuloy ko pong dinadalangin ang buong bansa, sapagkat
Lord, anuman ang gagawin namin, anuman ang aming iisipin, ay dapat maging priority ka, Panginoon, sa lahat ng bagay dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na ito na ibinigay mo sa amin. At patuloy naming dinadalangin sa inyo ang lahat ng mga lingkod mo na naglilingkod sa iba't ibang dako sa buong mundo sapagkat mayroon kaming kanya-kanyang mission sa aming mga buhay na ibinigay mo sa amin. Lord, patuloy mong gabayan, pagpalain ang bawat isa sa amin. At sa oras na ito, sa aming pagtatapos, patuloy mong igawad ang inyong banal na Espiritu sa aming paghiwa-hiwalay dahil alam namin, Panginoon, na hindi namin alam ang mangyayari sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming sinasampalatayanan na ang lahat ay ipinahintulot mo sa amin na mangyari ay patuloy naming binabalik sa inyo ang lahat ng papuri sapagkat ikaw lamang ang dapat na purihin at pasalamatan. Lord, sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin, patuloy naming dinadalangin sa inyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming paligid, ang lahat ng mga karamdaman, ang lahat na ginagamit mo na manguna sa aming bansa. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, kapangyarihan na sila ay kikilos ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa, ang lahat ng mga anak mo na naglilingkod, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sapagkat tunay, Ama, na walang hihigit pa dito kundi ikaw lamang ang dapat papurihan at pasalamatan. Lord, muli patuloy naming binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala buhat sa ating Panginoon Kristo, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang kalakasan ng bawat isa ang siyang tanggapin natin mula ngayon, noon at magpakailanpaman. Amen.